Hello mga papa, what's up? Ka-Convoy King Papa Bench is back. Ayan mga papa, ano? Medyo umaraw na dito. Kanina ang kapal ng snow eh. Ayan. May snow pa rin naman. Medyo palusaw na siya. Ayan. Mhm. So mga papa, ano? Ayan. For today's video mga papa ay tungkol doon sa 6 hours working time natin. Kung ano ba ang rules. So meron kasi nagtanong sa atin na isang tropa na sabi, Papa Bench, paano ba yung rules nung 6 hours, kung kailan daw ba siya pwedeng magpahinga, kung ina-allow daw ba na mag-straight ng trabaho. Yan po yung ating topic ngayon mga papa, no? So doon din naman po sa Smart Tachograph, marami din po doong pinopost na about sa rules. So follow nyo po yung mga papa, marami kayong matututunan doon. So yung po kasing mga post doon sa Smart Taco, kompleto po lahat yung detalye about sa rules. Kaya lang kulang po sa explanation. So gagawan po natin ng explanation yan kung ano ang dapat gawin sa mga ganyang rules, kasi ang sinasabi lang nila doon yung rules, yung rules and regulation lang. Although kulang, lalo sa mga baguhan, yung hindi pa nakaka-experience, nakukulangan sila tungkol doon sa rules, kasi wala namang explanation doon para doon sa rules na yun kung ano ang dapat mong gawin. So ngayon tayo naman tayo naman ay mag-explain kung ano ang dapat gawin sa mga rules na yan. So ngayon mga papa, bago natin umpisahan yan, shout out muna tayo doon sa mga truck drivers na sumunod sa amin, na nagbablog din sila, nagtuturo din sila ng mga ganitong rules about sa Taco. At saka doon sa mga newcomers na mga truck drivers din na Pilipino na nagtuturo din sa mga ganitong rules. So salute sa inyo mga papa, no? So ngayon, meron tayong isang tropa na nagbablog din, nagtuturo din siya ng rules. Siguro merong nakakita sa kanya na nakapuna na meron siyang maling na ituro. Siguro lang mali yung naituro niya, o merong nakapansin at nabash. So ngayon mga papa, no, kung kayo ay mababash, kayong nagbablog, tayong mga nagbablog, kung tayo ay mababash dahil meron silang nakitang mali na naituro natin, so ignore na lang natin yan sila mga papa, no? Siguro nga may nakita sila na mas alam nila kaysa sa atin. Nakita nila na mas magaling sila kaysa sa atin. So ignore na lang natin yan sila mga papa, no? Kasi once na pinatulan natin yan sila, diyan nag-uumpisa ang away, ang sagutan, ang murahan, hanggang magkahamunan. Diyan nag-uumpisa yan mga papa, no? So siguro nakita lang nila talaga na meron tayong mali doon sa ating naituro, or magaling sila doon sa naituro natin, alam nila. O kahit naman ako mga papa, no, aminado ako na yung iba kong mga turo meron ding kulang. Kahit ako mismo nakukulangan. Lalo pag nagre-review ako. Pag ni-review ko na yung video, sinasabi ko sa sarili ko, uy, parang kulang uy, parang mali yun inaamin ko naman sa sarili ko na hindi ako perfect magturo. Kasi kung ano lang yung mga naituro sa akin, yun din ang sinishare ko sa inyo. Yun nga lang, minsan talagang hindi tayo perfect, nagkakamali din. So yun yung siguro yung mga kinokorek ng mga nakakapanood din sa mga vlog natin. Kaya yung mga mas marunong pa sa atin, ignore na lang natin yan sila mga papa. Maiging humble na lang tayo, be kind, hayaan natin sila. Problema na nila yun. Aminin natin minsan na meron tayong pagkakamali. So let's go mga papa, doon na tayo sa ating main topic. So about doon sa 6 hours na rules sa working time natin. So maximum lang po siya mga papa, ano? Maximum 6 hours lang po siya. Kasama diyan yung driving, yung other works,
Halimbawa, ikaw ay magkakarga, maglilinis. Yung 6 hours na yan, kailangan mong mag-break ng 15 minutes. Kailangan mong mag-break ng 15 minutes. Or bago mag 6 hours na yan, kailangan mong mag-break ng 15 minutes. Combine po lahat yan mga papa, no? Driving mo, other works mo, ng walang pahinga. Dire-diretso. Combine yan siya 6 hours. Maximum 6 hours lang yan. Kung hindi ka naman nakapag-rest, ng 15 minutes bago ang 6 hours, kailangan mong mag-break ng 30 minutes. Pag umabot na yung 6 hours na yon, nakasama yung driving mo at saka yung other works mo, kailangan mo nang mag-break ng 30 minutes. For example, ito ay papaliwanag ko. Ito yung example. Ito yung importante, yung explanation. For example, pag-start mo ng umaga, mag-start ka pa lang ng biyahe. Siyempre, mag-other works ka muna. Pagpalagyan mo lang, nag-other works ka ng 5 minutes. Nag-other works ka ng 5 minutes, tapos, nag-drive ka ngayon ng pagpalagay na natin na nag-drive ka ng 10 minutes. Nag-drive ka ng 10 minutes. So, mayroon ka ng pondo na 15 minutes. Tapos, pag yung 10 minutes na yan, andyan lang yung company, nagtrabaho ka, nagdiskarga ka ngayon. Nagdiskarga ka or nagkarga ka. Nagkarga ka or nagdiskarga ka ngayon ng 3 oras. 3 oras yung diskarga mo. So, yung 3 oras na yon at saka 15 minutes, so meron ka ng 3 hours and 15 minutes. Nasa sayo kung magbe-break ka ng 15 minutes. Nasa iyo yon kung mag-break ka ng 15 minutes or tatakbo ka pa ng dire-diretso or babiyahe ka pa. So nakapundo ka na ng 3 hours. Ipagpalagay natin nakapundo ka ng 3 hours and 15 minutes. Tapos nag-break ka ngayon ng 15 minutes, allowed yan. Nag-break ka ngayon ng 15 minutes. Tapos after ng 15 minutes na break mo, di nag-drive ka na naman ngayon. Ngayon yung pagda-drive mo na yan, pagpalagay na lang natin na nag-drive ka ng 15 minutes lang din kasi tatawid ka lang halimbawa doon sa kabilang company kasi diyan gumagana yung maraming working time diyan gumagana sa magkakalapit lang na company. Nag-drive ka lang din ulit ng 15 minutes din. After ng 15 minutes mo na yon, di mayroon ka ng pondo na 3 hours and 30 minutes. So ilan na lang ang kailangan mong working time. So ang kailangan mong working time diyan ay 2 hours and 30 minutes na lang para makumpleto mo yung 6 hours. So naintindihan? Ngayon, pag nakumpleto mo na yung 6 hours, nakuha mo na yung 2 hours and 30 minutes na working time and driving mo, kasama na yung 30 minutes na driving mo. So nag-work ka lang ng 5 hours and 30 minutes at saka nag-drive ka lang ng 30 minutes. So pasok siya mga papa doon sa pasok siya doon sa 6 hours working time mo. Pasok siya sa 6 hours working time mo. Ngayon yung 6 hours mo na yan, allowed kang mag-break ng 15 minutes ulit. Allowed kang mag-break ulit ng 15 minutes or nasa iyo kung gusto mong mag-break ng 30 minutes, pwede rin naman. Depende yon sa tatakbuhin mo pa. Ngayon, pagka nakapag-break ka na ng 15 minutes, ina-allow dyan, 15 minutes pagkatapos ng 6 hours mo kasi nakapag-break ka na ng 15 minutes kanina, plus 15 minutes ulit ngayon, after ng 6 hours na working hours mo. Di naka 30 minutes ka na. So, allowed kang mag-drive. Yung driving mo na napondo mo is lang siya, 30 minutes lang siya. Ngayon, allowed ka pang mag-drive ng 3 oras. Halimbawa, malayo na yung i-deliver mo. Allowed ka pang mag-drive ng hanggang 3 oras lang. Ang maximum kasi niyan, lahat-lahat yan ay 9 hours. Allowed yan. 9 hours kasama yung driving time at saka other works mo. Bali 9 hours na yan siya. 9 hours na lahat yan. Ang nakuha mong driving lahat ay 3 hours and 30 minutes. Tapos ang nakuha mo naman na other works ay 5 hours and
30 minutes. So total siya 9. Ngayon, pag umabot na ng 9 hours yung driving mo at saka 30 minutes mo, stop ka na. Pagka-stop mo, mag-break ka ng 45 minutes. Pagka-break mo ng 45 minutes, babalik ulit sa zero yung driving mo at saka yung other works mo. Babalik ulit siya sa zero. So, magre-reset ulit siya. Magbibigay ulit siya ng driving sa'yo na 4.5 hours. So, allowed ka pang mag-drive ng 4.5 hours, 9, 10, 11, 12, 13. Hanggang matapos yung shift mo na 30 minutes or 15 minutes a day. So, yun po yung explanation dyan mga papa, no? Tungkol doon sa 6 hours rules. So, ang pinaka-maximum po niya ay 9 hours. Kasama po yung driving mo at saka yung working time mo, yung other works. So, yun po yung pinaka-explanation dyan mga papa. So, ang maximum lang po ng ating mga papa, no, yung ating working time, yung other works natin. Other works po yun na hindi siya driver. Hindi siya driving. Other works yan. Ang maximum ng ating other works in 1 week is 60 hours lang po yan. Maximum po yan, 60 hours in a week. Yan po yung maximum ng ating other works. So yun lang mga papa, no? At sana ay nakuha natin yung explanation. At least na-explain po natin ng maayos. Although kung mayroon man po tayong mali, pakicorrect na lang po mga papa kung ano pa yung natutunan ninyo or ano pa yung nalalaman ninyo. Pwede nyo rin naman i-comments dyan sa baba. Pwede nating idugtong kung ano pa yung kulang dito sa video na ginawa ko. Although siguro kung may mali man, i-correct nyo na lang mga papa. So yun lang mga papa, no? God bless, ingat kayo, ingat. Pahabol mga papa, no? Ni-review ko yung video. O, di ba? Sabi ko sa inyo mayroong pagkakamali. Hindi naman pagkakamali, merong lumihis lang na oras yung doon sa 5 hours sa 5 minutes na working other works ko bago marangkada. So at least pasok pa rin siya doon sa 6 hours na lumihis lang ng bilang doon sa driving. So at least pasok pa rin siya sa 6 hours mga papa, no? So ihahabol ko lang mga papa. Medyo na-review ko kasi yung video natin, nakulangan ako. Ayan. So ihabol ko lang kasi about dyan sa 6 hours working time na yan, hindi po siya gaanong worst mga papa, no? Hindi siya gaanong pangamba. Wag kayong masyadong mangamba dyan sa rules na yan. Hindi tayo dapat masyadong mag-alala dyan kasi bibihira lang nangyayari yan na makabuo ka ng 6 hours including driving, other works. Bibihira lang pong mangyari yan. So kagaya ko, simula nung dumating ako ng Europe, hanggang ngayon hindi ko pa naranasan yung 6 hours rules na yan. Kasi nga mas marami yung nagagawang driving kumpara doon sa trabaho. Kalimitan kasi na magdiskarga ka, magkarga ka, pinakamatagal na lang yung 3 oras o 4 na oras. Pinakamahaba na lang yon. At saka alam nyo na yung ninja moves para mag-reset yung driving nyo, ginagawa din kasi natin yan. Halos lahat ng drivers dito sa Europe ginagawa din yan. So wag tayong masyadong mag-alala diyan sa rules na yan na tayo ay nagkakamali. So nangyayari lang yan doon siguro sa mga driver na magkakalapit lang ng company ang kanilang pinagdidiskargahan or pinagkakargahan. Halimbawa, lilipat sa kabilang company, lilipat naman sa kabila at lilipat naman sa kabila. So maghalo-halo po yung kanilang trabaho doon at saka driving, magsasama-sama talaga. Doon siguro nangyayari yun. Tayo po kasi mga long haul po tayo. So bibihira po nangyari yan. So wag po tayong masyadong mag-alala about sa rules na yan.
So, salute mga papa. Kinorek ko lang yung aking pagkakamali at ni-review ko. Ayan, kagaya niyan, nagkamali po tayo nung una mga papa, no. Lumihis yung lumihis yung 5 minutes na other works natin. Kinorek ko lang mga papa. So, yun lang. God bless and ingat sa biyahe.